Baka akala ng mga to makakatakas si Cindy sa kanya at makisama na naman siya palabas na iyon ng lola niya upang hindi lumala ang sakit ni Cindy. Nagtaas siya ng isang malupit na ngiti at nagsabing, "Nagpakasal kami ni Sarah. Hindi na ako mag-aasawa ng ibang babae sa hinaharap. Mawala man siya sa mundo." Natigilan si Mrs. Sanchez sa narinig. "Nagpakasal kayo ni Sarah?" "Oo. Hindi ko kailanman naisip na pakasalan si Cindy mula noon hanggang ngayon. Kayo lang naman na nagpupumilit at nag-imbento ng mga kwento." Pambabaliwala niya sa matanda. Namula ang mukha ni Cindy nang marinig ito. Para siyang hindi makapaniwala at sumigaw. "Cindy! Cindy! Ano nangyayari sa'yo?" Bigla siyang nagwala at natakot. Si Mrs. Sanchez, agad na tinulungan siya ng dalawang matanda. Parang nagkaroon ng atake si Cindy, patuloy siyang kumikilos na parang baliw. Hindi matanggap ang sinabi ni Zephyr at tila hindi na kayang magpigil sa sarili. Nawalan na siya ng kontrol. Tumunog ang cellphone ni Zephyr. Si Rod ang tumatawag sa kanya. Na makita niya ito, naisip niya na malamang may nalaman ito sa kanyang ipinapagawa. Agad niya itong isinagot. "Nakita namin si Javier," sabi ni Rod, at iniwan sa kanyang usapin. Dagdag pa niya, noong huling pagkakataon, kinidnap niya si Cindy. Kumuha ng pera, pumunta sa Australia City Casino para maglaro. Pero naipatalo niya lahat ng pera. Nahuli na siya ng mga tauhan ko. Binugbog siya at ngayon ay narito na. Kumunot ang noon ni Zephyr pagkatapos yung marinig. "Oh, ano pang nangyari?" Bumulong si Rod sa kanya sa telepono. Ang mga mata niya ay unti-unting napuno ng lamig at tumingin kay Cindy. Mukhang may sakit siya at patuloy na pinapadyak ang mga paa. Sumisigaw sina Eloise at Mrs. Sanchez sa gilid. "Doktor, tumawag kayo ng psychiatrist." Nagmamadali ang assistant na tumawag ng doktor. Biglang tumawa si Zephyr. Napagtanto niyang lahat na nangyayari ay peke at si Cindy ay umaarte na parang totoong lahat upang maiwasan ang tungkol sa pagkamatay ni Sarah. Akala ba niya na kung magpapanggap siyang may sakit, magagamit niya ang mental illness bilang dahilan para makaiwas sa kapahamakan? Ngumiti si Zephyr ng malupit at sinabing, "Dalhin niyo siya sa Vintage Hotel." Nasa Pilipinas na si Rod kasamang mga tauhan nito. Nang marinig ang sinabi ni Zephyr, intusan niyang kanyang mga tauhan na takpan ng itim na hood si Javier at dalahin ito sa Vintage Hotel. Habang ito'y nangyayari, patuloy pa rin si Cindy sa pagpapanggap na may sakit. Si Mrs. Sanchez ay sobrang nag-alala at basang-basa na ng pawis. Nang makita niya nakatayo lang si Zephyr at hindi nagmamalasakit, galit siyang nagsalita. "Ano pang ginagawa mo dyan? Hindi mo ba nakikita na inaatake si Cindy? Huwag mong alalahanin yan," matigas na sabi ni Zephyr. "Nagpapanggap lang siya." Pagkarinig nito'y natigil saglit si Cindy, ngunit hindi niya kayang hindi magpatuloy sa pagpapanggap. Natatakot siya na baka niloloko siya ni Zephyr at hinuhuli lamang kung totoo ang iniisip nito. Inabot niya ang balat niya at kinalmot ito hanggang mag-iwan ng mga pulang marka na parang siya ay labis na nahihirapan. Hanggang sa dumating si Javier na dinala ni Rod na panatili ni Cindy ang kanyang pagpapanggap. Ngunit namutla ang mukha niya nang makita ito. "Oh, ang saya naman." Pumasok si Rod at nakita si Cindy na umaarte habang nakahiga sa sahig. Si Mrs. Sanchez ay tangay na tangay ng pagpapanggap nito, kaya hindi niya napigilan tumawa. "Rod, anong ginagawa mo dito?" Kilala rin ng matanda si Rod at agad na tumayo upang hilahin ang kamay nito. "Puntahan mo si Zephyr. Tulungan mo kong kausapin siya." "Wag na, Lola. Lumabas ng katotohanan," wika ni Rod habang pinapalakpak ang mga kamay. May respeto pa rin siya sa mga nakakatanda. "Anong katotohanan?" Nakakunot ang noo ng matanda na napatingin sa kanya. Inakay niyang matanda sa harap ni Javier. Ipinagutos sa mga tao na tanggalin ng takip sa ulo nito at sinabing, "Halika na, Lola. Hayaan mong basurang ito na mismong magsabi sa'yo ng katotohanan." Nagpanik sina Cindy at Eloisa sa kabilang gilid. Nanginginig sila habang nakatingin kina Rod. "Halika na, basura. Sabihin mo kung ano nangyari sa inyo ni Cindy sa warehouse nung gabing iyon." Utos ni Rod kay Javier na magsalita. Naiintindihan na agad na matandang ginang ang nangyari nang marinig ito. "Warehouse? Hindi ba't yun ang gabing pinagsamantalahan si Cindy?" Hindi siya natuwa. Kumunot ang noon niya at nagsabing, "Rod, anong kalokohan ang sinasabi mo? Alam mong pinagdaan ng karahasan ni Cindy ng gabing iyon. Tapos ngayon, nais mo ikwento ng lalaking ito ang lahat na naganap? Anong klaseng baluktot na pag-iisip ang meron ka?" "Huwag kang mag-alala, Lola. Pakinggan natin ng mabuti ang sasabihin ng hayop na to."
Sinipa ni Rod si Javier at inutusan. Bilisan mo, magsalita ka na. Si Javier ay isang foreigner, ngunit marunong siyang magsalita ng Tagalog. Binugbog siya hanggang sa magdilim ang mata at nanginig habang nagsasalita. Noong gabing iyon, inutusan kami ni Mr. Alba na kidnapin si Miss Sanchez. Diretsuhin mo na, ang dami pang sinasabing gago ka. Sinipa ulit ito ni Rod. Parang sobrang takot ni Javier. Kapag itinaas ni Rod ang paa, lumalabas ang takot sa mata niya. Iniiwasan niya ito at nagsalita. Hindi namin pinagsamantalahan si Miss Sanchez. Nabigla si Mrs. Sanchez at lumaki ang mga mata. Ano nangyari? Ang lahat ng ito ay kasinungalingan ng inyong apo. Sumulyap si Rod kay Cindy na nanatiling nasa sulok. Nagpatuloy si Rod si Javier ay mula sa isang bandidong grupo. Ang mga taong katulad niya ay mga desperadong kriminal. Gagawin nilang kahit na anong utos ng may bayad. Noong gabing yun, inutusan nga sila ni Marlon na kidnapin si Cindy. Ngunit gusto lang niyang gamitin ito bilang kapalit upang ibalik si Sarah sa kanya. Ngunit hindi pumayag ang inyong apo. Malaki ang gusto niya kay Zephyr, kaya't binayaran niya si Javier upang makausap si Marlon. Nakipagtulungan siya sa lalaking yon upang magpanggap na siya ay nagahasa. Itinutok ni Rod ang mga mata niya kay Cindy habang nagsasalita. Lalong namutla si Cindy, tumigil siya sa pagpapanggap na may sakit at lumuhod. Balot na balot ng takot ang katawan, nalito si Mrs. Sanchez at nagtanong, bakit mo ito ginawa? Madali lang dahil sa apo mo. Tinuro ni Rod si Zephyr na hindi nagpapakita ng emosyon. Hindi siya gusto ni Zephyr, kaya't ginamit niya ang paraang ito upang ipakita sa buong mundo na siya'y pinagsamantalahan. Dahil sa inyo nga po, sa ganitong paraan, maaari niyang moral na gawing hostage. Si Zephyr, kasama na rin ang mga reporter mula sa ospital, pati ng issue tungkol kay Rogelio. Sadyang pinayagan niyang mailabas ito upang magamit niyo ang sitwasyon para maghiganti at upang mapilitan si Zephyr na pakasalan siya. Pagkatapos magsalita ni Rod, lumapit niya siya kay Zephyr at nagsabi na may pagmamalaki. Kamusta na boss? Malinaw ba ang aking pagkakalahad? Pumasa na ba ako sa'yo? Walang emosyon si Zephyr. Hindi siya interesado sa mga nangyayaring ito, lalo na at ang buhay at kamatayan ni Sarah hindi patiyak. Sa kabilang banda, tila nawala ng pundasyon ng kanyang lola. Dahil sa nangyari kay Cindy, madalas siyang nag-aalala, hindi makatulog ng maayos, at palaging may sakit sa ulo. Subalit hindi inaasahan ng matandang ginang na nagpapanggap lang pala si Cindy. Hindi ito matanggap ni Mrs. Sanchez. Pinipigilan niyang magsalita, ngunit hindi siya makakibo ng matagal. Si Eloise ang unang nagmadali at lumuhod sa harapan ng kanyang ina. Mom, ako po ang nag-utos kay Cindy na gawin ito. Huwag niyo po siyang sisihin. Biological daughter si Eloisa ni Mrs. Sanchez. Ano man ang gawin niya, tsak na patatawarin siya ng ina, ngunit si Cindy ay iba. Inaampon lamang siya. Kung sakaling hindi siya magustuhan ng matandang ginang at ipamanang lahat kay Zephyr, ano ang mangyayari sa kanya? Kahit na ampon si Cindy, totoo ang pagmamahal ni Eloisa sa kanya. Sa kabila ng lahat, nabuko na sila. Hindi na siya nag-atubiling akuin ang lahat at umiyak. Ma'am, wala na kami ibang paraan. Mahal na mahal ni Cindy si Zephyr at matagal na siyang naghihintay. Mula bata pa siya, si Zephyr lang ang gusto niya. At yung babae na yon, tinraidor niya lang si Zephyr. Bakit natin hayaan na siyang makinabang sa lahat ng pinaghirapan ng aking anak? Sa mga nakaraang taon, kung hindi tinulungan ng pamilya natin si Zephyr, palagay ninyo ba makakabawi siya? Si Cindy ay nagtrabaho ng matagal na panahon para dito. Siya ang naghirap, hindi ba tama lang naman na siya ang makinabang? Paliwanag pa ni Eloisa sa ina. Ako ang may idea ng lahat ng ito, ma'am. Huwag mong sisihin si Cindy. Gusto na niya sumuko pero nakita ko na sobrang lungkot niya. Alam ko na mahal niya si Zephyr at hindi ko kayang makita na hindi matumbasan ng kanyang pag-ibig. Kaya ako nag-isip ng planong ito. Sinalo ni Eloisa ang kasalanan ng kanyang anak upang hindi ito mapag-initan. Tumingin si Mrs. Sanchez kay Cindy. Nagtago siya sa isang sulok. Ang mga matay puno ng luha. Maganda siya at nakakaantig ang itsura. Lumuhod siya at unti-unting naglakad palapit sa matandang ginang. Ngunit pinigilan siya ni Mr. Jomar at hindi pinayagang lumapit sa lola ni Zephyr. Si Zephyr ay pinawakan ng kamay ng matandang ginang at nagsabing, Lola, huwag mong kalimutan, siya isang mamamatay tao. Naitama ng isyu tungkol sa panganggahasa, ngunit ang isyu ng pagpatay hindi pa tapos. Sinabi pa niya sa kanyang lola, at ang iyong anak, siya rin ay puno ng kasinungalingan. Hindi mo dapat paniwalaan ang lahat na sinasabi niya. Ang mga mata ni Zephyr ay magkakahalo ang poot at lungkot. Hindi niya matatanggap na wala na si Sarah.
Nagulat si Mrs. Sanchez at nang tignan ang mga mukha ni na Eloise at Cindy, nakaramdam siya ng takot. Pareho nilang alam ang mga nangyari, pero nagtakip sila ng kasinungalingan upang itago ang tungkol kay Sarah. Kinilabutan siya nang maisip na maari ng mga tong gawin din iyon sa kanya. Sa simula, nais niyang tuparin ang hiling ng kanyang apo nang makita siya nito sa ganitong kalungkutan. Sinabi niya kay Eloisa na si Zephyr ay handang isuko ang ari-arian ng Sanchez family at patuloy na tutulungan ng pamilya nila. Basta wag na lang umasa ng kasal para kay Cindy, ngunit ang inggit ay nagdulot sa kanila ng labis na galit. Upang mapangasawa ni Cindy si Zephyr, hindi sila nagdalawang isip na sirain ang sarili gamit ang dahilan ng pananamantala upang makuha ang layunin ng moral na pananakot. Naghabi sila ng mga kwento hanggang mapilitang pumayag si Zephyr. Tumigil si Mrs. Sanchez at hindi na nagpatuloy. Masyado nang maliwanag ang kanyang desisyon. Nakita ito ni Cindy at ang mukha niya ay naging puno ng takot. Kung tutulungan siya ng kanyang lola, magkakaroon pa siya ng pagkakataon. Kapag hindi na siya tinulungan, ang kanyang ina ay tita lamang ni Zephyr at hindi pa sila malapit sa isa't isa. Kaya malamang na hindi ito magbibigay ng awa sa kanilang dalawa. Tumingin siya kay Zephyr ng may maputlang mukha. Walang interes si Zephyr kay Cindy at hindi siya pinansin. Ang nais niyang malaman ay ang tungkol sa nangyari ng gabing iyon. Malamig niyang sinabi, "Sabihin mo na kung anong nangyari noong gabing iyon." Nang ibang anyo si Cindy at nilingon ng kanyang ina. Talagang wala akong ginawa. Wala akong alam sa nangyari sa kanya. Hindi niya kayang aminin yon. Kung aamin siya, pupunta siya sa kulungan na hindi kaya, papatayin siya nito. Sumulyap siya kay Eloise at palihim na nagbigay ng senyas. "Ma, tawagin ninyo ang mga pulis. Kung may ebidensya, hayaan nyo na lang ang korte ang magdesisyon. Kung wala, hindi nila ako pwedeng parusahan." Ngumiti si Zephyr na mapang-uyam. "Takot ka? At gusto mong pumasok at magtago sa kulungan, tama?" Hindi na nagsalita si Cindy. Natatakot siya magkamali pa kung magbibigay siya ng karagdagang pahayag. Sa puntong ito, wala na siyang kailangang gawin upang humingi ng awa. Mas mahalagang ligtas ang kanyang buhay. Wala namang surveillance sa hotel, kaya kung igigate niyang hindi niya ito ginawa, hindi na ito matutukoy pa. Malinis niya itong natrabaho. Sa puntong iyon, may kumatok sa pinto at nagsabing, "Magandang araw, kami po ang mga pulis. Pakibuksan pong pinto." Natawagan na pala ang mga pulis. Tumingin si Zephyr kay Cindy ng malamig at kasunod ng isang mapanuyang ngiti. "Kaya pala tinawag mong mga pulis. Nauna ka na pa talaga." "Tsk! Napapaghalataan kayo. Inaasahan ba niya ito? Naganda siya para dito." Ngunit nginitian pa niya ang babaeng nasa malamig. May matalim na tingin sa mata. "Pero iniisip mo ba na kung nang magtatago ka sa loob ng kulungan, wala akong magagawa sa'yo? Mali ka. Kung nasa loob ka, mas masama ang kalagayan mo kaysa kung nasa labas ka." Ang mga salita niya isang babala. Nakakatakot, yun ang klase ng pagbabanta. Nabalitaan ng lahat ang mga ginagawa nito sa mga taong nananakit sa asawa nito at si Cindy ay tiyak na walang ligtas. Nanginginig sa takot si Cindy at ang paghinga niya ay hindi na stable. Nahihirapan siya sa bilis ng tibok ng kanyang puso. "Bibigyan kita ng isang araw kung hindi mo sasabihin ng katotohanan. Pagkatapos ng isang araw, gagawin kong buhay mo na mas masahol pa kaysa kamatayan." Isang malinaw na pahayag, dadanas siya ng malaimpyernong pamumuhay. Siya ay natakot ng todo at may malamig na pawis na tumulos sa kanyang noo. Galit na sinabi ni Eloisa, "Binabantaan mo ba kami?" Hindi pinansin ni Zephyr. Si Eloisa umalis kasama ang kanyang mga tauhan ng walang ekspresyon. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang grupo ng mga pulis na nakatayo. Sa labas, Mr. De Vera, bati ng grupo ng mga pulis. Nagsalita siya ng walang emosyon. "Ang taong nasa loob ay ang pumatay sa aking asawa. Mas mabuti sigurong interogahin niyo siya ng mabuti." Pagkatapos bumalik siya sa lawa. Ang tubig ay tinatanggal mula sa lawa. Matapos ang ilang oras ng paggawa, maraming nabawas sa tubig dito. Nandun pa rin sina Rebecca at Sean. Nang makita nila si Zephyr na papalapit, nagtanong si Rebecca, "Ano ang sinabi ni Cindy?" Tinignan ni Zephyr si Rebecca na may pagsusuring tingin sa mga mata niya. Bakit kaya niya nararamdaman na parang hindi masyadong malungkot si Rebecca? Walang katiyakan ng buhay o kamatayan ni Sarah. At si Rebecca ay nanatiling kalmado maliban sa pag-iyak noong una. Tahimik na sinabi ni Zephyr, "Siya ang may gawa. Inamin ba niya ito?" Tanong ulit ni Rebecca. "Hindi. Tinawagan niyang mga pulis." Mihinang sagot niya. Si Rod ay tumawa ng pabulong. Natakot siya na baka gawin ni Zephyr sa kanyang ginawa niya kay Sarah.
Kaya sa labis na takot siya na mismong tumawag ng mga pulis. Nadinig to ni Rebecca at tumango. Galit na sinabing, talaga namang matalino siya. Matapos magreklamo napansin niyang matagal na siyang minamasdan ni Zephyr. Nabigla siya at nagtanong, bakit mo ako tinitingnan? Tahimik na tumingin si Zephyr sa kanya. At pagkatapos ng ilang sandali, isang pangungusap lang ang sinabi niya. Kung alam mong kinaroroonan ni Sarah, sana sabihin mo sa akin. Hindi niya pininiwala ang patay na si Sarah. Ilang oras na ang nakalipas mula nang malunod to sa lawa. 22 na oras na ang lumipas. Sa mga sandaling iyon, si Sarah ay nasa isang eroplano papuntang Quebec. Sa pribadong eroplano kasama niyang 8 bodyguards na ipinadala ni Vincent Alba. Sa totoo lang, na makita niyang lawa noong araw na yon, alam na niya kung paano haharapin si Cindy. Basta't malaman lang ni Cindy na sila ni Zephyr muling magpakasal. Siguradong magseselos ito at pagtatangkaan siya ng masama. Kaya't sinabi niya kay Vincent na kailangan lang nitong magpadala ng tao upang bantayan ang mga galaw ni Cindy. Pinababantayan siya ni Zephyr subalit ang galaw ni Cindy ay hindi nito pinababantayan. Mas inuna nito ang kaligtasan ng babaeng yon kaysa sa kanya. Kaya sa huli kay Vincent siya kumapit dahil alam niya na mapagkakatiwalaan niya ito. Kalaunan, nakita ng mga tauhan ni Vincent na pumunta si Cindy sa lawa at pinakiusapan ng mga staff na harangan ito. May kutob si Sarah na dumating na ang tamang pagkakataon. Matapos maghintay ng tawag mula kay Cindy, wala siyang kailangang gawin upang itagong mga ebidensya. Siguradong ihilingin ni Cindy na sirain ang surveillance na magiging daan upang hindi ito maging salarin. Bago umalis, nag-ayos si Sarah ng isang eksena upang patunayan kay Cindy na ito ang may kagagawan ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos noon, lumubog siya sa ilalim ng lawa, naghintay hanggang umalis si Cindy. Lumangoy papunta sa kabilang gilid at umakyat mula doon. Naghihintay ng mga tauhan ni Vincent sa pangpang at agad siyang binigyan ng bagong set ng mga damit pagkaahon niya. Pagkapalit ng mga ito, sumunod siya sa kanila patungong eroplano na magdadala sa kanya sa ibang bansa. Tungkol kay Rogelio, sinabi ni Vincent na ipagpaliban ng pagsagip para hindi madami si Sarah kung sakaling hindi ito magtagumpay. Mas mabuti na gamitin ang pagkakataon na magdusa si Cindy. Miss Loizaga, nakarating na po tayo sa Quebec at malapit na po tayong lumapag. Paalala na isa sa mga bodyguard. Okay, tugon niya dito. Sumagot si Sarah habang tinitignan ng asul na kalangitan sa labas ng bilog na bintana. Pakaramdam na parang nakaligtas siya sa isang malaking sakuna. 10 minutong lumipas. Kumabig ang eroplano at lumapag sa paliparan. Binuksan ang pinto ng eroplano at bumaba siya. Nakita niya nagtataas ng kamay sina Milagros at Lloyd mula sa malayo. Mommy! Sigaw ni Lloyd. Tumakbo papunta sa kanya, ang maikling mga binti ay mabilis na gumalaw. Tumakbo si Sarah at tumakbo pababa ng hagdan at niyakap ang anak. Ang matagal na pagkakalayo nilang mag-ina ay nagpatulo ng luha sa kanyang mga mata. Lloyd! Mommy! Nandito ka na! Niyakap siya ng bata at pinupog ng halik sa pisngi. Nakaramdam siya ng ginhawa ng mahawakan ng kanyang anak. Inakay niya ito patungo sa kanyang lola. Niyakap niya ito. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Milagros. Natutuwa ako, nandyan ka na. Alam na ni Milagros na wala siyang ibang opsyon kung hindi ang manirahan sa Pilipinas, kaya't sinabi niyang, natutuwa ako, nandito ka na. Makikita sa kanyang itsura na malaki ang nawalang timbang sa kanya. Biglang namulang mga mata ni Sarah at nahihirapan siya sa pagsasalita. Lola, pasensya na, pinagod kita. Pinag-alala, hinaplos ng lola niyang kanyang ulo. Ikaw talagang bata ka, ikaw ang nagligtas sa amin sa Amerika. Malaking sakripisyong ginawa mo. Ikalawang na umaga at nanatili pa rin si Zephyr na nagbabantay sa tabi ng lawa. Kalahati ng tubig sa lawa ay napump na, kaya't ang putik sa ilalim ay nakalantad, ngunit hindi pa rin natatagpuan ng katawan ni Sarah ng mga search and rescue workers. Mahigit 40 oras na ang lumipas at iniisip ng mga ito na mas delikado na kayo makakabuti kung hindi na ipagpapatuloy ang operasyon. Ngunit hindi pinayagan ni Zephyr na alisin ang makinarya. Nagpakuha siya ng malalaking ilaw upang liwanagan ang lawa na parang araw. Determinado siya na hanapin ni Sarah. Si Rebecca nakaupo pa rin sa tabi ng lawa. Inaalis ni siya ng kanyang suit at sinuot ito kay Rebecca. Malamig, suotin mo ito, alok ni Sean. Tahimik na tumingin si Rebecca kay Zephyr mula sa malayo. Hindi ba siya aalis? Kailangan niya magpahinga. Hindi pa tapos ang 48 oras na pinakamahalagang oras para mag-imbestiga at maghanap paano siyang aalis. Sagot ni Zephyr habang tinitingnan si Zephyr na parang isang estatwa na hindi gumagalaw.
nakatayo sa tabi ng lawa. Tumingin si Rebecca na may kalungkutang ekspresyon. Pakiusap, kumbinsihin mo siya na umuwi at magpahinga. Umiling si Sean. Wala ring silbi. Pinilit ko na siya. Wala talagang silbi. Hindi natulog si Zephyr noong nakaraang gabi. Maraming beses siyang pinilit ni Mr. Jomar na umuwi. Sinabi nitong maghintay ito dito at tatawagan siya kapag may balita na. Ngunit tumanggi si Zephyr at sinabi ng malamig, "Hindi, hahanapin ko siya. Buhay man o patay." Naiga na atang luha niya ng palihim niyang inilalabas. Nakatayo siya sa tabi ng lawa na parang isang estatwa. Walang pakialam sa pagod. Hindi kumakain o umiinom. Nakatingin sa lawa ng walang patid. Takot na baka magpakita si Sarah at hindi siyang unang makakasilay sa babae. Kailangan nandun siya. Pagkalipas ng 48 oras, 2/3 na ng tubig sa lawa ang na-drain at ang ilalim nito'y puno ng putik. Madali nang hanapin ng isang tao, ngunit matapos saliksikin ng mga tauhan ng buong lawa, hindi pa rin nila natagpuan si Sarah. Lumapit si Mr. Jomar upang magulat. "Sir, hinalughog na namin ang buong lawa at hindi pa rin namin natatagpuan ang asawa niyo. Maaring lubusang lumubog siya sa ilalim ng lawa o kaya wala talaga siya doon," dagdag pa ni Mr. Jomar. Binuksan ni Zephyr ang kanyang mga mata at hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng konting ginhawa. Tumingin siya kay Rebecca at tinanong ito. "Rebecca, ikwento mo sa akin kung ano nangyari ng gabing iyon." Hindi inasa ni Rebecca na abot sa ganitong punto si Zephyr na mag-drain ng buong lawa para lang mahanap si Sarah. Meron siyang magulong ekspresyon at muling inisa-isa ang nangyari ng gabing iyon. Walang nahanap na mahalagang pahiwatig si Zephyr sa sinabi ng babae at sinabi niyang, "Rebecca, kung may alam ka tungkol kay Sarah, pakisabi sa akin." Punong-puno ng dugo ang kanyang mga mata, kaya't parang nakaramdam ng lungkot si Rebecca. Tinulungan niyang pigilin ang kanyang nararamdaman at hindi nagsalita. Ayaw niyang traidorin ng kanyang kaibigan. Ika-6 ng umaga, lahat ng tao ay umalis na, maliban kay Zephyr na patuloy pa ring nakatayo sa tabi ng lawa. Tinitignan niya ang lawa, parang mawawasak ang kanyang puso. Biglang tumunog ang telepono niya, tawag mula sa istasyon ng pulis. Sinagot ng telepono at si Cindy ay humahagulhol sa kabilang linya. "Zephyr, pakawalan mo ko. Sasabihin ko sa iyong lahat, basta pakawalan mo ko." Mukhang hindi na kayang tiisin ni Cindy ang nangyayari sa loob ng detention center. Agad na nagdesisyon si Zephyr na puntahan siya. Sa visiting room, nakita ni Zephyr si Cindy na may pasa sa mukha. Malinaw na binugbog ito sa loob ng detention center. Ang mukha nito'y namamaga, parang ulo ng baboy at wala ng dati niyang ganda at elegance. Hindi na kayang manatili pa ni Cindy sa lugar na yon. Kailangan niya magpagamot at kung magpapatuloy siya doon, malamang na hindi siya mabubuhay na higit sa 3 araw. "Zephyr." Sa visiting room, tinitingnan ni Cindy si Zephyr na may luha sa mga mata. Walang emosyon si Zephyr nang sumagot. "Handa ka bang sabihin sa akin ng lahat?" Tumango si Cindy sa kanya. Nagtanong siya, "Ano ang ginawa mo sa kanya noong gabing iyon?" Napaluhod si Cindy at nagtanong, "Zephyr, bago ko sabihin ng lahat, pwede ba kitang tanungin na muna?" Malamig na tinignan ni Zephyr si Cindy. Sinabi nitong, "Zephyr, hindi pa natatagpuan ang katawan niya." Walang isinagot si Zephyr sa babae, ngunit alam ni Cindy na hindi pa ito natatagpuan. Ilang oras lang ang nakalipas. Nagsama si Eloisa ng isang abogado upang bisitahin siya sa bilangguan at pinaalam ang nangyari. Kaya't sa detention center na pag-isip-isip niya ang ilang bagay. Naramdaman niyang may kakaibang nangyayari sa sitwasyong ito, kaya tapat niyang sinabing, "Noong gabing iyon, makikipagkita ako kay Sarah. Sinabi ko sa kanya na may gusto akong sabihin sa kanya." Dumating siya kaagad at hindi pa nagdala ng bodyguard. Pagkarinig nito, kumunot ang noo ni Zephyr. "Hindi ba't pinagbalaan mo siya na magdala ng bodyguard?" "Hindi," iniling ni Cindy ang kanyang ulo. "Hindi ko siya pinigilan na magdala ng bodyguard at hindi siya magiging ganun kabobo para makinig sa lahat ng sasabihin ko." Nakita ni Zephyr ang pagsilip ng duda sa mga mata ni Cindy, kaya't naramdaman niyang tama ang hinala niya. Nagpatuloy ito. "May isa pang bagay, Zephyr. Hindi ko pa nasabi sa'yo. Noong hapon na yon, nakita ko siya sa mall. Pumunta siya para bumili ng birthday gift para sa'yo at sinadyang lumapit sa aking tenga at sinabi na ikinasal kayong muli. Aminado akong nainggit ako sa kanya. Pero hindi ko siya gustong patayin noong mga oras na yon kasi pupunta na tayo sa engagement natin at malapit ko nang makuha ang layunin ko. Kaya bakit ko siya papatayin, hindi ba?" Bago sinabi ni Sarah na nagpakasal silang ulit, hindi talaga nais ni Cindy na patayin ito dahil ayaw niyang magalit si Zephyr sa kanya.
Ngunit nasabi ni Sarah yon, ang galit at pagkadesperado ni Cindy ay naging dahilan ng pagkakaroon ng matinding puot at gustong patayin si Sarah. Ngayon na iniisip niya, hindi niya maintindihan kung bakit sinabi ni Sarah yon sa kanya. Para bang sinasadya nitong galitin siya. Nangyayain niya itong makipagkita, hindi ito tumanggi. Zephyr, si Sarah nagsabi sa akin na nagpakasal kayo muli, kaya't nabulag ako ng galit kasi pakiramdam ko. Matagal na kitang tinulungan, bakit ganun ka sa akin? Hindi ba ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal? Maramdaming sabi ni Cindy, diretsuhin mo na. Hindi interesado si Zephyr sa mga drama ni Cindy. Ang gusto niyang marinig ay ang mga detalye na may kabuluhan. Ayaw niyang pakinggan ng kung anong damdamin na meron to. Napatigil si Cindy kaya't ipinagpatuloy niyang pagsasalita. Noong gabing iyon, ang laway na puno ng mga harang. Oo, ako ang gumawa noon at ipinasira ko mga surveillance camera. Ngunit madilim ang lawa, walang mga ilaw. Zephyr, kung may utos sa iyo na makipag-meet sa madilim na lawa, papansinin mo ba ito? Pero si Sarah hindi siya naging maingat. Pumunta siya doon, tinulak ko siya, nahulog siya sa tubig at pagkatapos ay nalunod. Ngayon kapag iniisip ko, parang may mali. Una sa lahat, hindi siya ganun kabobo. Dati kapag sinasabihan ko siya na magkita kami, hindi siya pumapayag na makipagtagpo ng mag-isa. Hindi na nagkunwari si Cindy ng mahinahon at magiliw. Ang layunin niya ngayon ay linisin ang kanyang sarili mula sa krimen at makalabas na kaagad ng impyernong lugar na yon. Matagal niyang inisip ito sa detention center at habang pinagninilayan niya ang lahat, mas lalong naramdaman niyang may mali sa lahat. Kailangan niya ipaglaban ng sarili dahil kung hindi, tsak na mamamatay siya. Sinabi pa niya, pati na rin hindi ko siya pinipigilang magdala ng bodyguards. Bakit hindi siya nagdala? Bakit siya nagpunta na mag-isa? Bukod pa dito, hindi ba siya marunong lumangoy? Yun ang sinabi niya sa akin. Kung hindi siya marunong, naroon lang siya sa lawa. Biglang naalala ni Zephyr. Oo nga, marunong lumangoy si Sarah at madalas pa nga siyang mag-swimming sa swimming pool sa bahay tuwing umaga. Naramdaman ni Cindy na tama ang kanyang punto, kaya't nagmamadali siyang magpatuloy. Hindi ba't laging nagsisinungaling siya sa iyo noong nasa Amerika kayo? Hindi kanya talagang minahal at hindi siya natuwa na bumalik sa Pilipinas. Zephyr, naisip mo na ba na baka si Sari talagang nais makatakas sa'yo at gumawa na lamang ng isang excuse? Tignan mo, nadrain mo ng lawa, ngunit hindi mo pa rin natatagpuan ang katawan niya. Hindi ba't ito patunay na hindi siya patay? Pinili lang niya na maghanda ng sapatos at linlangin ka. Alam ni Cindy ang lahat ng ito dahil sinabi ito ng kanyang abogado. Ang abogado ay nalaman ng insidente mula sa istasyon ng pulisya. Ngayon, ang tanging pag-asa ni Cindy ay ang matagpuan pang buhay si Sarah. Kung meron pa ito patay, maaari niyang linisin ang kanyang pangalan. Kung patay na ito, hindi niya matatakasan ng mga paratang labang sa kanya. Bigla niyang tinaas ang kanyang mga mata at nagsabi, Zephyr, may isa pang tao. Biglang tumingin sa kanyang lalaki. Marahil dahil sa takot na mamatay, nagkaroon siya ng idea at nagsabi, si Rogelio, kung patay o buhay si Sarah, malalaman mo ito kapag nakita mo pumunta siya upang iligtas ang tatay niya. Tumingin si Zephyr sa kanya, ang mukha ni Cindy namumula na parang may dugo at sumigaw siya na sobrang helpless. Zephyr, hindi talaga kita nilinlang. Pwede mo suriin ang sarili mo. Nais ko lang na wag mo nang pahintulutang mabuli pa ako. Sobrang sakit na ng mukha ko. Gusto ko magpatingin sa doktor. Puno ng kawalang magawa at takot ang kanyang mukha. Tsak na hindi na siya magsisinungaling sa puntong iyon. Nagsalita ng malamig si Zephyr. Tinulak mo ba si Sarah sa lawa? Patuloy siyang nakatingin sa babae. Ang mga mata ni Cindy puno ng takot. May galit siya sa kanyang puso dahil bukod sa hindi na natuloy ang kanilang engagement, nakakulong pa siya ngayon. Hindi siya makatingin sa lalaki. Yumuko siya at mahinang sinabi. Oo, tinulak ko siya pero hindi siya namatay. Ginamit niya lang ako para makatakas sa'yo. Wala nang interes si Zephyr sa pakikinig sa mga iyak ni Cindy. Pumikit siya at malamig na ngumiti. Magpatuloy ka na lang sa pagtanggap sa akin. Narapat lang yan sa'yo. Tumayo siya tumalis. Huwag, Zephyr. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Sumigaw si Cindy at sinubukang hawakan ang manggas niya pero bago pa man makatayo, tinulak siya ng mga gwardya pabalik. Bumangga si Cindy sa mesa at sumigaw sa sakit. Hindi mo na tinignan ni Zephyr ang kaawa-awang sitwasyon ni Cindy at tuluyan ng umalis sa istasyon ng pulis. Pagkatapos niyang umalis, nagpunta si Zephyr sa medical doctor's hospital. Ngunit nang buksan ng pinto ng kwarto, walang bakas na presensya ni Rogelio. Ang intensive care unit ay wala ng tao. Nakatayo si Zephyr sa bakante intensive care unit. Ang kanyang mga matay puno ng kalungkutan. Sa wakas, nakumpirma niyang talagang nakatakas si Sarah at kinuha nito si Rogelio.
Mabilis na nagutos si Mr. Jomar na mag-check at nalaman mula sa surveillance sa hospital na koridor ng grupo ng mga taong nagtakas kay Rogelio ay kakarating lang doon. Sa puntong ito, kakapasok lang ng grupo sa elevator. Kung mapuputol ang kuryente, maaari pa silang pigilan. Pumunta si Mr. Jomar upang humingi ng permiso kay Zephyr. Nakatayo pa rin si Zephyr sa intensive care unit at bumuntong hininga saka sumagot. Kalimutan mo na, hayaan mo na sila. Sa mga sandaling iyon, parang naubos na lahat ng lakas niya. Lumalabas na ginawa na niya ang lahat pero hindi pa rin siya gusto ni Sarah at nais pa rin itong tumakas. Marahil ipagod na siya, alam niyang ligtas na si Sarah kaya hindi na siya naghabol kay Rogelio at pinayagan ni silang umalis. Sa kabilang dako, isinama ni Sean si Rebecca upang mamasyal. Habang pababa pa lang si Rebecca mula sa sakyan, biglang hinawakan ni Sean ang kanyang kamay. Rebecca, lumingon si Rebecca sa kanya. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa babae at nagsalita pagkatapos ng ilang saglit. Nagsisinungaling ka, hindi ba? Nag-pause si Rebecca at nagpanggap na walang alam. Anong kasinungalingan? Tungkol kay Sarah. Napansin din ni siya na palaging balisa si Rebecca. Hindi lang siya sigurado kung para saan yon. Kung talaga may nangyaring masama kay Sarah bilang pinakamatalik na kaibigan niya, dapat galit na galit ka. Dapat sinabihan mo si Zephyr na walang hiyat manloloko kasi ganun ka. Pero hindi mo ginawa. Hindi ka nagmura. Hindi ka malungkot o galit na galit. Parang komplikadong pakiramdam mo. Hindi ba tama ako? Bawat salitang sinabi ni Sean ay tumama sa puso ni Rebecca. Nabigla si Rebecca at parang kumulong dugo sa kanyang ulo. Bakit kaya ganun katalino si Sean? Habang iniisip niya kung anong dahilan ng pwedeng sabihin, tumingin si Sean sa kanyang mga mata at nadagdag pa. Hindi mo ako maluloko. Nagdadalawang isip si Rebecca sa sinabi niya ng lalaki. Talaga nga namang hindi niya ito kayang lokohin, kaya't napabuntong hininga siya at nagsabi ng malumanay. Hayaan mo na siya. Sa totoo lang, malalaman din ni Zephyr ito balang araw. Kapag nawala si Rogelio, malalaman itong buhay pa rin si Sarah. Pero nais ni Rebecca na bigyan ng oras ang kaibigan. Tumingin siya kay Sean habang nagsasalita. Nais niyang maging malaya. Sumagot si Sean, pero mahal na mahal ni Zephyr si Sarah. Naintindihan mo ba yon? Anong ibig mong sabihin? Ang daming malalaking problema na dumating sa kanila, pati ng malalim na alitan sa pamilya. Paano sila magsasama kahit pa gusto nilang dalawa? Paano naman ang mga pamilya nila? Nakita mo ng mga ugali ni Zephyr kay Sarah. Laging nasa balita at hot search ang mga issue nila. Sinong babae ang kayang tiisin ito? Nakakaawa ang kaibigan ko. Durog na siya, pagod na pagod na. Maawa naman kayo sa kanya. Natakot si Rebecca na sabihin ito ni Sean kay Zephyr kaya hinawakan niyang kamay nito at nagsalita ng malumanay. Huwag ka nang makialam dito. Magkunwari ka na lang na hindi mo alam, okay? Tinignan ni Sean ang kamay ni Rebecca. Mahigpit na hawak nito sa kanya. Sa totoo lang nakaramdam si Sean ng may puntong sinasabi si Rebecca kaya tumango siya. Sige, hindi na ako makikialam. Ano kayang mangyayari ngayon na naging matagumpay ang pagtakas ni Sarah? At sa pag-alis niya, malaman na kaya ni Sarah ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama ni Zephyr at malinis ang pangalan ng kanyang ama. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.